Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Nako! As in, super duper ba? Na-shock ako sa sinabi ni F. Elisa Marcos. Noong bad shot siya, hindi lang noon kundi until now ba? Bad shot pa rin siya kay VP Sara Duterte. At sinabi pa niya na dapat unless mag-sorry siya sa akin. Hala! Hinihingi ni F. Elisa Marcos na mag-sorry si VP Sara sa kanya. Ang tanong, ano bang ginawang kasalanan ni VP Sara sa'yo? Ba't sobrang gigil na gigil ka sa kanya? Ano te? Sabi ng iba, baka sa kagandahan Kabibig. Sabi nga ni F. Elisa Kabibig, nung umaten si VP Sara kasama si Senator Amy Marcos sa rally ng Duterte, doon siya nagagalit. Bakit hindi siya nagagalit kay Amy Marcos? Bakit hindi din siya nagpa-interview kay Katonyeng na it's all about Amy, na galit siya? Ano to? Grabe ay. Parang naguguluhan ako sa drama nila. At sabi pa ni F. Elisa Marcos, dahan-dahan sila. If I'm in charge, lahat sila tsugi. Lahat sila patay. Ako pa. Uy, nakakatakot naman itong si F. Elisa, ha? Iba ang bibig ng ating FL. Wala talagang papreno-preno. Sabi ng iba, nakakatakot pala ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag against ka sa government niya, iba ka ipapatsugi ka. Ganun na ba ang gobyerno ngayon? Ang mga tao ay walang freedom of expression, freedom of speech. Bakit ba? Pag tinitingnan namin ang mali ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwede. Lahat ba talaga gawin ni Pangulong Bongbong Marcos ay tama? Kasi ang sinabi ni Lisa ay, dahan-dahan sila. Baka ito mga kritiko. Dahan-dahan ito mga kritiko. Kasi kung ako pa sana na in charge, lahat sila patay. Ako pa. At sinabi niya yung Romania, kalerki, nakakatakot. Ay, grabe naman sila. Siya pa ha, sinabi pa nga niya ni VP Sara, niya kay VP Sara Duterte, unless na mag-sorry siya sa akin. Ay, ganun kakapal ang pagmumukha niya. At ito ang napansin na maraming netizen. Kasi maraming galit maraming gigil na gigil kay F. Elisa Marcos. Lalo na ang mga supporters ni VP Sara Duterte at ng mga Duterte. Kaya ang ginawa ng first couple ay nag-post ng kumakain ng Jollibee. Bida ang saya. Kung ako yung mag-interpret, pabida-bida sila. Diba? Sabi ng isang netizen, after a disastrous interview, inipon daw ng palasyo ang mga veteran PR practitioners to help contain the damage. O, see? Nagpa-interview kasi, sobrang damage. There's a tendency na bababa talaga ang trust rating at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi talaga ito makalimutan ng mga Duterte at Sara Duterte sa supporters. And do you think yung pagkakakain mo ng Jollibee, yung picture-picture mo na sobra kayong sweet, ay mawawala na sa utak ng maraming tao ang ginawa mo, Lisa, kay VP Sara Duterte? Hindi. Yung mga binitawan mong salita ay nakatatak na yan sa puso at diwa ng mga supporters ng mga Duterte. Nako! Baka delikado yung manok nyo sa 2025 at 2028 na hindi makakalusot sa Visayas at Mindanao. Ano ba yan? Sabi ng isang netizen, first output, yung nagpa-tweetam sa anniversary picture, second daw na Jollibee dinner.
ito naman ang latest picture na kung saan impronto, sweet dance daw di umano. As usual, ginawang idiots ang mga Pilipino. Ay, hindi na kami madadala dyan noon. Marami nang gumawang love team mga ganyan. Diba? Hindi na uso, lalo na mga wanggets na yan. Hindi na uso yung mga tweetams nila. Oy. Kaya, ang sabi ni VP Sara Duterte, just ignore. Sabi ng VP natin, your feelings have nothing to do with my duties as VP. Sampal, sa bunot, tadyak, ouch! Diba? Yung, kung ano naramdaman mo, Lisa, sa'yo na yan. Kainin mo yan. Ipangutot mo yan. Kasi, ako bilang VP, trabaho lang. There's something, your feelings have nothing to do with my duties as VP. Bakit ako maapektuhan? Maraming nagmamahal sa akin. Marami ay niwala sa aking kakayahan. Diba? Instead na sagutin ni VP Sara yung mga sinasabi ni Lisa na pinagtatawanan, yung asawa niyang sinabing bangag-bangag-bangag, o nasa na ba ang polvoron test, natabunan ng isyo sa polvoron test. Diba? Sa kadramahan ni Lisa Marcos, natabunan ang polvoron test. Kumusta na ang polvoron test? Kumusta na pala ang driver ng van? Natabunan sa isyo. Ang galing! Kaya, akala nyo mananahimik ang mga supporters ni Sara? Hindi. Lalo nang sinabi ni VP Sara Duterte, your feelings have nothing to do with my duties as VP. Iba? Ibang-iba talaga. At tapos, may nakita akong post ng isang kilalang vlogger. Marami ang nagka-follow sa kanya. I don't know kung totoo ba itong pinost ni Dr. Richard. Nabasa ko lang. Sabi niya, I think the First Lady must express a public apology to the Vice President in due respect to the millions of us who only agreed with Sarah's request to vote for her husband during the campaign. Oy! Niwala ba kayo, oy? Kailangan ng public apology si Lisa Marcos. For me naman, kung ako, kailangan nilang mag-usap. At tangi maging bridge nito, si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan siya maging bridge. Kailangan niyang maging okay si VP Sara Duterte at si FL Lisa Marcos. Bakit? Kahit ano pang gagawin nila, there's a possibility na maapektuhan talaga ang pagtatrabaho nila. Oo. Biggest mistake ang suportahan si Bongbong Marcos. Ito. Diba? Do you agree sa sinabi ni Dr. Richard and Eric Mata? I think the First Lady must express a public apology to the Vice President in due respect to the millions of us who only agreed with Sarah's request to vote for her husband during the campaign. Do you agree sa sinabi ni Dr. Richard and Eric Mata? Comment down below kung kailangan ba natin ng public apology. Kailangan ba ng mag-public apology si Lisa Marcos ni VP? Yan pa, magpa-public apology. Humihingi pa nga siya ng sorry galing kay Sara. Diba? Comment down below kung ano ang iyong opinion tungkol dito. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!